Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat mga tagapanood at welcome back po dito sa ating channel. Ngayong araw po ating bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Eman Atienza, anak ng veteranong mamamahayag na si Kuya Kim. At ang video na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin lang po. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, isang like at subscribe lang po yan sa ating channel mga tagapanood. Napakalaking bagay po yan at maraming salamat po sa inyo. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Nakumpirma na nga ang dahilan ng pagpanaw ng anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza. Ito ay ayon sa report na inilabas sa Hollywood, Los Angeles, California. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Nakumpirma na nga ang sanhi ng pagkamatay ng anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza na labis naman ikinagulat at ikinalungkot ng mga netizens. Dahil hindi daw aakalain sa kabila ng masasayang ibinabahagi niya ng kanyang buhay sa social media ay may mabigat pala itong pinagdaraanan. Ayon sa report na inilabas sa Hollywood sa Los Angeles, California, Los Angeles County is reporting the death of a 19-year-old Asian female that occurred at her residence. The coroner's office identified the young woman as Emmanuel Atienza. Ang sanhi daw ng pagpanaw ay pagtapos sa sariling buha. Hindi na po natin babanggitin kung ano ang naging paraan niya para kunin ang sariling buhay, dahil masyado pong sensitibo. Samantala, matatandaan naman ng makapanayam ni Tony Gonzaga si Eman. Dito ay isiniwalat niya ang mga masasakit na napagdaanan niya noong bata pa lang siya. Bata pa lang siya nang magbago ang mundo niya. Ang dapat sana ay isang ligtas na tahanan ay naging isang lugar ng takot. Ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat na mag-aalaga sa kanya ay ang parehong tao na sumira sa kanyang kawalang kasalanan. Sa edad na 3 o 4 pa lamang, siya ay tinatrato ng malupit, pinahiya, at pinilit na makita ang mga bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Natahimik siya bago niya maintindihan ang nangyayari, akala niya ay normal lang yun, kaya nanatili siyang tahimik. Habang ang ibang mga bata ay natututong tumawa at mangarap, natututo siyang mabuhay. Habang ang iba ay nakaramdam ng pagmamahal, siya ay nakaramdam ng takot, hindi alam ng kanyang mga magulang. Dinala niya ang lahat sa katahimikan, naniniwala na ang sakit ay bahagi lamang ng buhay. Ngunit ang katahimikan na yun, ang bigat na yun, ay lalong bumibigat habang siya ay tumatanda. Kaya naman sa edad na 19 ay tinapos na niya ang kanyang buhay dahil sa matinding depresyon, dahil hindi na niya nakayanan ng sakit na nararamdaman niya na matagal niyang kinimkim. Kaya naman sa lahat ng mga magulang, mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan mo sa iyong anak. Hindi lahat ng ngiti ay mabait, hindi lahat ng malumanay na boses ay ligtas. Bigyang pansin ang mga mata ng iyong anak, makinig kapag tumahimik sila, magtanong, kahit na hindi sila nagsasalita, at kung magagawa mo, protektahan sila sa bawat oras na mayroon ka. Dahil kung minsan, ang panganib ay hindi sa labas ng iyong tahanan, dahil mas madalas ito ay nasa loob na pala. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kaya nga po mas mainam po talaga mga tagapanood no, na kausapin yung mga anak natin. Diba habang bata pa sila, dapat tinatry na natin sila na kinakausap natin sila para magsabi sila ng mga problema sa atin. Sa bagay, may mga ibang anak din naman talaga mga tagapanood na nahihiyang magsabi sa magulang kahit na yung magulang na mismo yung lumalapit para ilapit yung loob, para hindi mahiyang magsalita, hindi matakot na magsalita, may ganun pa rin talaga mga tagapanood. Para sa akin po, na bibase din yan minsan sa mga nakakasalamuha nila, sa mga nagiging kaibigan nila. Kasi, di ba, kung halimbawa nag-aaral na sila, mas mahaba din yung oras nila na nasa labas sila, na nakakahalubilo ng ibang tao, na nakakapagkwentuhan din ng ibang tao, at minsan doon sila nakakapulot ng mga bagay-bagay na ina-apply nila sa sarili nilang buhay. Hindi naman lahat, meron din mga instant naman na hindi ganon. Iba-iba po talaga ang sitwasyon mga tagapanood, pero bilang magulang syempre dapat na laging gabayan yung mga anak, laging i-monitor kung okay ba sila o may nangyayari ba sa kanila. Hindi po ba? Bahala na, masabihan na, mahigpit kang magulang, pero
Kaya lang naman gagawin ng magulang yung paghihigpit na yon, pagbabantay na yon, is para maprotektahan yung kanilang mga anak at masiguro na ligtas sila at magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. So, nakakalungkot lang mga tagapanood doon na napakabata pa nito para kunin yung sarili niyang buhay. Bagamat ito'y lagi naman nakalagay naman din sa Bible at sinasabi rin naman sa mga relihiyon na walang kapatawaran yung pagkitil mo sa sarili mong buhay. So ganun pa man, ipanalangin na rin din po natin yung kaluluwa itong batang ito. Siguro talaga hindi niya lang din nakayanan at respetuhin po natin yung sila Kuya Kim, hindi ba po? Kasi marami pong masama yung sinasabi sa kanila, mga tagapanood, na hindi naman po nila talaga alam kung ano ang buong kwento. Respeto lang po talaga ang kailangang ibigay sa bawat isa. So yun lang po mga tagapanood, ito'y komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panunood.